boss, Ninjarat po ito. So yan, bumabalik. Ang pagbabalik, alam ko na miss nyo na ako at marami na nag-message din sa akin. Bakit daw hindi na ako nagawa ng video sa YouTube, para hindi lang daw sa Facebook, pati mga reels at short video. So, mga nakaraan po kasi, naging busy ako. So, ngayon, tama-tama, wala tayong masyadong ginagawa sa shop. Kaya, balik tayo sa paggagawa ng video dito sa YouTube. Yon. So, ano nga bang topic natin for today? So, ang topic natin for today is all about Bendix. Ano? Ito, itong stock natin na Bendix. Itong ating Bendix drive. Yan. So, yung stock natin, yan. And starter wheel. So, ngayon kasi ganito, boss. Kaya naman, gumawa ako ng video nito kasi meron akong customer dito na MX Carb. So, nagpunta siya sa isang mekaniko. Siya wala kasi siyang alam talaga. Totally zero siya sa knowledge about sa makina sa motor. So, kung anong sabihin ni mekaniko, yun ang sinusunod niya. So, na-tsempo naman na napunta siya sa isang, hindi ko na sabihin basta sa bandang Paranaque. Vlogger din, hindi naman mekaniko na vlogger, basta vlogger din, nagtayo ng shop doon. Tapos, ano ba tawag ito? Hindi naman yung vlogger na yun ang gumawa. Kumbaga yung mekaniko niya. So, anong nangyari kasi mga boss, in-advise customer ko, hindi ko na babanggitin yung pangalan, pero alam niya kung sino siya. Kasi kahit siya, nagulat siya sa ginawa ko sa motor niya. So, ang in-advise sa kanya ng mekaniko, pinabili siya ng bagong Bendix starter. No, ganitong Bendix starter, sa katong bagong starter wheel. Ang pinabili sa kanya is aftermarket. Kilala nyo naman po ako, hindi ako nagamit ng mga aftermarket na tingin kong low quality. So, much better kung ang gagamitin natin is yung mga genuine parts. So, sabi ko, ba't ka pinabili? So, kwento muna tayo mga boss, Sabi ko, ba't ka pinabili? Sabi ko, kasi boss, maingay yung panggilid ko. Tinanggal na yung pulley, tinanggal na yung nag-testing daw sila, walang laman, pinatakbo lang. So, sabi ko, talagang iingay yun, kako. Kasi gaya nga nasa vlog ko, itong nut na to, ang nagsisilbing lock din ng Bendix starter natin, yung mga nasa loob. Ngayon, pag pinatakbo mo lang yan, walang nut, hindi nakatornilyo, hindi nakalagay yung talagang iingay po yan. So, ngayon, sabi nga niya, bumili siya ng bagong ganito. So, sabi ko, boss, pagpunta mo rito, dalhin mo rito yung mga pinagpalitan mo. So, ang ginawa ng customer, mekanikong isa, ang ginawa, pinabili siya ng ganito, yung binentahan yata siya ng KRS. Ewan ko anong brand yun, na isang set na tig na 900 pesos yata yun. So, sabi ko, boss, ako kasi hindi ako fanatic ng mga aftermarket, lalo yung mga alam kong hindi ganun kaganda. So, ngayon, sabi ko, sige, dali mo rito. So, pag hindi dala niya sa akin, kaya naman pala maingay, tinanggal itong starter wheel, yung mekaniko, binalik niya ng buo. Tinanggal tong starter wheel, tinanggal ang Bendix, walang laman loob. Tapos nakalagay yung pulley, pinatakbo. Talagang mas iingay yun. Di ba? So, dinala rito. So, yun. So, sabi ko, sige boss, palamigin muna natin yan kasi hindi ako nagbabaklas ng makina. Pag mainit pa, masisira ang mga tornilyuhan nyo. Ngayon, laking gulat ko nga nung pagbaklas ko ng cover ng Bendix niya. Yung ganito, wala. Yung Bendix, wala rin. So, sabi ko, asan yung dito? Sabi niya, boss, ito, hindi nga nilagay ng mekaniko Sabi ko, patay. Sabi ko, lalong iingay yan. Sabi ko, ganon. Di ngayon, nilabas niya na yung pinadala ko sa kanya yung stock niya. So, chinek ko. Goods yung kanyang Bendix. Walang problema yung kanyang Bendix. Wala rin problema yung starter wheel. Normal na may gas-gas yung ganitong starter wheel niya. Ganito. Kasi mga boss, ganito, ang Bendix kasi natin, nasisira to sa katong starter wheel natin na to. Kasi nga po ito, mapapansin nyo dito sa loob ng chamber, sa may loob ng makina, ang langis kasi niyan, hindi umaabot sa itaas. Kumbaga, spray-spray lang. Hindi siya talaga nakalubog. So, anong nangyayari kasi boss, nagkukulan sa lubrication. Yung Bendix starter natin, saka yung starter wheel. So, kaya nga, ang ginagawa ko dyan boss, may sikreto kasi ako dyan. Sige, lalabas ko na rin, reveal ko na rin para hindi kayo masyadong mamblema sa Bendix nyo. Saka sa starter wheel nyo. Kasi kapag nagkukulang tayo sa lubrication, asa na ba yung wait lang boss Ayun. So, pag nagkukulang tayo sa lubrication, ganito kasi ang nangyayari boss. Kung mapapansin nyo to, ito, ayan
Ito kasi pinagpalitan ko na to eh. Sa sobrang tagal niyan, yan oh, nagkakaroon na siya ng uka-uka. So kaya minsan kumakabiyos ang ating Bendix. So pag once na may ganito na yung ano mo, yung pinaka nilalapatan nitong mga eto, yung mga bolitas na yan, mas maganda kung may pambili ka ng bagong ganito. Etong alam ko, correct me if I'm wrong, parang nasa 142 eh. Tapos yung bearing nito nasa 370 yata. 370 o parang ganon. 370, 380 ganon. Tapos ito nasa 142 tong starter wheel. Yan, genuine 440 po yan. Ay sorry, hindi pa nakita. Yan, genuine 440, genuine na Bendix. So ayun. So sabi ko nga sa customer ko, asa na tayo? Tapos ang sabi daw nung mekaniko, kailangan na raw biyakin yung makina, kailangan na raw palitan yung ito. Pakikita ko sa inyo. Saglit lang mga boss. Nakalagay kasi sa ano to eh. Paano ba to? Ito, kinakailangan na raw palitan to kasi uka-uka na raw to. Normal naman talaga na uka-uka yan, boss. Yan o. Kasi yan, dapat daw yan, palitan na kasi raw, hindi na raw maganda kapit. Sabi ko, based to experience, hindi naman eh. Kasi bakit naman yung sa akin, hindi mo na ako nagkakaroon ng problema. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng tip. So, ano nangyari nga, dinala sa akin ni customer. So, ano ginawa ko sa motor niya? Hindi ko kinabit yung bagong bili niya na second hand. Bagong-bago na aftermarket. Ang kinabit ko, ito pa rin starter wheel niya. Yung nakalagay pa rin yung bearing niya, yung stock niya. Yung luma niyang Bendix, ang kinabit ko pa rin. Nung kinabit ko, nawala ang ingay. O, paano nawala ang ingay? So, yan. Yun ang isi-share ko sa inyo ngayon. Kasi, boss, sa totoo lang, yun nga, gaya sinabi sa inyo, hindi inaabot, hindi nakalubog sa langis yung part na to. So, spray lang kung ano lang pumunta doon, yun lang. Pero, hindi niya, hindi lubog. So, ang ginagawa ko dyan, boss, ganito. Napakamura, napaka-basic po, na kahit ikaw kaya mong gawin yan. Ang kailangan nyo lang po is high temp grease. High temp grease lang, boss. Ang gagawin nyo po sa high temp grease, basta wag yung ordinary kasi pag yung ordinary, yung mga tigmumurahin, wag po yun kasi hindi maganda sa makina talaga yun, totally. So itong high temp grease kasi magiging lubrication, additional lubrication niya rin yan. Dito sa bearing dito, lubrication niya rin dito, sa bearing, sa Bendix, dito, yan dito, yan. So, bakit ko lalagyan ng high temp grease? Hindi ba delikado? To be honest, boss, yung sinasabi nila mga additives sa langis, hindi ko na sabihin kung ano yung brand na Philippine made. Ang additives na lang po doon is high temp grease. Magandang klaseng high temp grease. So, wag po kayong matakot gumamit ng high temp grease sa makina. Wag po kayong matakot maghalo ang langis natin sa high temp grease. Kasi, yung ating makina po, meron din pong high temp grease yan. No. Wag po kayong matakot mga boss. Kasama po sa ng makina yan. Tatanungin niyo ako baka malusaw. Oo, malulusaw. Sobrang katagalan. Pero, andun pa rin yung yung paglulubricate niya. Nakakatulong pa rin sa mga bearing. So, gagawin nyo lang dun, boss. Ganito. Kunyari, example, ito. Lalagyan nyo to ng grasa, yung loob niyan. Loob dito. Ba't nyo lalagyan dyan? Para maiwasan yung ganyan tunog. Yung alog-alog. So, para hindi na masyado umaalog-alog na ganyan. Lalagyan nyo po ng grasa rito. Pupunuin nyo ng grasa ito. Pupunuin nyo ng grasa to. Itong tatlong yan. Tapos, dampian nyo rito. At the same time, malulubricate niya rin yung dito. Dito. May iwasan ngayon yung mga gas-gas na ganyan. Tapos, lagyan nyo rin po ng high temp grease yung inyong bearing. Kasi actually, kung mapapansin nyo yung pag bumili kayo ng bagong bearing, meron pong mga grasa sa loob yan. Yung, mas maganda nga yung color white eh. Kasi yung talagang original na high temp grease. Yung color white. Yung talaga yung kaya niyang yung heat resistant na grease. Lagyan nyo rin po yun. Lagyan nyo yan. Tapos, actually, ito, boss, tested ko po ito. Kahit sa bearing, ito po, kasi sa akin lang po kasi, hindi natin makita. Ito. Yung loob dito kasi nito, ito actually umiingay.
dito sa may pulley side. Yung sa magneto side po kasi, talagang maganda ang supply ng oil doon. Pero dito, medyo kalahati, talsik-talsik lang, hindi siya lubog. Although hindi naman lubog yung kabila, pero andun yung kasi ang oil pump. So, mas mabilis yung pag-lubricate doon. Lagay nyo rin po yung ano nyo, yung side bearing nyo. Saka to, pwede nyo lagyan to. Huwag po kayo matakot, boss. Tested ko po yan. Ganyan po ginagawa ko sa mga ibang customer ko na maiingay talaga yung panggilid nila. And isa pa, ang Bendix po, malalaman natin si Ryan, hindi porky may tunog na ganyan, sira na. Hindi po. Usually po, ito po lumuluwag. Lumuluwag na yan. So, ang gagawin niyo, babatakin niyo lang po yan. Tanggalin niyo po dyan. Kuha ko panturo. Saan na ba yung aking gamit? Ilang boss, ha? Okay, bumalik ako. Sorry, kinuha ko lang aking hinduturo. Gagawin nyo lang po dyan, boss. Ito, hatakin nyo lang po yan. Bago nyo siya lagyan ng grease, hatakin nyo to. Yan. Tapos ito, wag kayong sorry, hindi nyo pala nakikita yung ginagawa ko yan. Ito, hinata ko po ito. No? Batakin nyo lang po yan. Batakin nyo yan. Pag nabatak nyo na po yan, ipasok nyo lang po uli. Bago nyo siya lagyan ng grasa. Yan. So, ganoon din sa kabila. Ganoon, batakan nyo lang po ng konti para ma-stretch lang ng konti yung spring. No? Ito kasi hindi ko na ginagamit kasi naka-MTRT ako eh. So, yun, boss. Pero to, may mga reserva ako dito na pang-reserva ko. Just in case. Yun. So, yun mga boss. Saan na ba tayo? So, yun, sa high time grease. Huwag po kayong matakot gumamit yan at maglagay sa motor nyo. Kasi malaking tulong po yan mga boss. Yung iba kasi, hindi naman sa kaya di ba sabi ko sa inyo, mahirap yung hula-hula, mas maganda yung actual kung makikita. Kasi kahit anong gawin yung video dyan, kung hindi ko naman makikita ng personal, mache-check ng personal, mahihipo, hindi ko talaga ako makakapagbigay ng magandang advice sa inyo. Kaya much better, may tutorial ako, kung gusto nyo mag-DIY, pwede nyo po sundan. Pwede nyo i-apply yung mga tinuturo ko sa inyo. So, ayun mga boss. So, ayun, actually, dami kong Bendix dito yan, mga goods yan. So, paano natin malalaman kung sira na ang Bendix? Yun, dito, pag putol na yun dito, palitan nyo na talaga yan. Dito, sa ibabaw ito. Pag naputol na yan, tanggalin nyo na yan, palitan nyo na yan. Or kunyari, mapuputol na to, huwag nyo na akong gamitin yun. Kasi possible pa na pumunta sa loob ng makina yun. At magkaroon ng problema. No, yun lang mga boss. So, ano pa ba? Ayun, yung sa side bearing, kasi ito kasi mga boss meron kasi ako sigunyal dito eh. Ito, hinaram ko to kay Boss Patrick kasi nagpabiyak siya sa akin ng makina, nagpapalit siya ng sigunyal. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito, sigunyal to na MX carb. So, ito yung sinasabi nung ito yung sinasabi ng mekaniko na may uka na raw. Ito raw, ito ang pinapapalitan. Sabi ko, hindi mo kinakailangan magpalit ng tawag ito ng sigunyal kung ganyan lang. Hindi boss, maniwala kayo sa akin, hindi, nakadesign talaga siya na nakaganyan. Hindi porky ganyan na itsura niya, sira na. Ito goods pa tong sigunyal na to eh. Ang problema lang nito, masyado lang maselan yung customer ko. Gusto niya biyak makina kaysa magpalit daw ng connecting rod sa ng pin saka ng bumili siya ng bago. Sasabi ko, good job yun kako. Kasi syempre, may iwasan na yung pag-ingay. Kaya yun. So, yun mga boss. So, ano pa ba? Ano bang topic natin for today? So, yun, huwag kayong matakot gumamit ng high time grease. Yan boss, sineshare ko na sa inyo yung solusyon. Kasi, ang problema po kasi sa motor natin, kahit saan naman pag hindi mo sinulusyonan, pag pabara-bara yung solusyon mo, or hindi mo pinalitan yung pyesa, hindi ho titino yan. Kaya ang advice ko sa inyo, gamitin nyo lang po genuine parts. Kung stock ang motor nyo, stock parts lang po kayo. Kung stock yung makina nyo, stock pipe lang kayo. Stock engine, stock pipe. Wag na po kayong magpalit-palit na kung ano-ano. Yung mga nakikita nyo mga nakapipe ho, porque sinasabi nila, hindi stock lang yan. Hindi ho totoo yun. May mga konting kalikot na yung mga yan. Ano po, nililin lang kayo ng mga tropa nyo. Kaya kung ako nga po sa inyo,
stock engine, stock pipe. Okay lang ho na mag-upgrade kayo sa CVT. Pero once na nag-upgrade po kayo sa bore ng makina nyo, sa cam, sa lift, sa lahat, sa at nag-pipe kayo, automatic po yan, boss. Ba't nawala ang aking flash? Ba't ganun? Yun. Nawala ang flash ko. Bakit lang? So, yun. Nag-automatic yung flash. So, mas maganda yan, kung gusto niyo magpalit ng pipe, palit po kayo ng ECU. Kasi ang ECU natin, hindi po programmable yan. Hindi yung nare-remap yan. Hindi ho, ang dami ko kasi mga nagtatanong sa akin. Minsan, ang sinasagot ko na lang sa kanila, boss, watch nyo tong video ko to para mas maganda explanation. Kasi mahirap po mag-explain sa chat. Kasi lalo po ngayon, yan, ang kamay ko po lagi madumi ho yan. Wala akong oras na hindi madumi yan. So, ano ba? Yun, boss, may iwasan natin yung pagkasira ng ano natin doon. Yung mismong side bearing. High temp grease lang po ang katapat niyan. Pwede nyo i-DIY yan. Huwag ko kayo basta-basta makinig sa mga mekaniko na pinagagastos kayo, na tingin nyo pinagagastos kayo. Mag-DIY po muna kayo or magpa-second, kung wala kayong alam sa makina, magpa-second opinion muna kayo. Ano po? Kaya mga boss ha, saka ano ba? Actually, pwede natin ito 16 minutes na Wala nang cut-cut. Hindi kasi di ba sa YouTube kailangan ng ano yan ng maka 10 minutes pataas ka dyan So, yun. Ano ba? So, yun lang. Inituro ko sa inyo for today is yung high temp grease. Tapos, CVT cleaning once a month. Kita nyo naman, na wala kasi yung ano ko yung flash Kita nyo naman kung gaano kalinis yung cover ng makina ko. Pakikita ko sa inyo. Yung loob. Yan Yan. Tagal ko lang hindi nililinis yan. From S-Oil 7, nagpalit ako ng ADNOC. Ngayon, nakalagay dyan ADNOC. Kaya, fully synthetic ADNOC. Tested din po yan. Yung dalawa. Kaya kami po, dito sa shop, dalawa lang po ang brand ang binebenta namin. Isang S-Oil, saka isang ADNOC fully synthetic. Meron din kami synthetic lang, pero yung ano na yan, pero may advice ko sa inyo, kaysa bumili kayo synthetic, mag-fully synthetic na kayo. Para tested nyo po talaga. So ayun mga boss, puputulin ko na to dahil naka 17 minutes na tayo. Maraming salamat boss. Basta, huwag nyo kalilimutan boss, pag may mga tanong kayo, mas maganda, actual ko makita. Kasi pag ano po, hindi naman po ako magaling na mekaniko, hindi rin po ako magaling manghula. So mas maganda, dalhin nyo na lang po sa akin para actual ko babaklasin yung makina sa inyo, papakita ko sa inyo kung saan sira, kung anong sira, kung anong dapat palitan. Ano po? Kasi mahirap naman yung hula-hula tayo, lalo kayo mapapagastos. So ay mga boss message nyo lang po ako, Ver Eugene, V-H-E-R, Eugene sa Facebook. Search nyo lang po yun, makikita nyo yung motor ko. And doon nyo na lang po ako message. Wag po dun sa Ninja Rat na ano, kasi bihira ako pubuksan talaga yun. Kaya lagi ako nasa ano lang, Messenger nga po, medyo na saka YouTube, hindi na ako nakakapag-check So yun mga boss so putulin ko na itong ating video at itong tutorial at kahit paano nakagawa na ako ng video sa YouTube. So yun mga boss putulin natin ito, ride safe and second opinion. And yun lang, sinabi sa inyo, high temp grease. Huwag kayong gagamit ng namumurahing grasa, high temp grease mga boss. So yun boss, putulin ko na, ride safe!